Yun pong PCMA kasi... Kasi ang gusto ko sana, tingnan mo na lang ha. Kasi wala yung DBM eh. Re-reserve ko na lang sana yung tanong ko eh. Bakit po yung... Meron po bang DBM dito? Yun pong DBM, magsasuggest po ng ceiling ng NEP sa DPWH. Tama po. Mr. Chair, Yusek Toledo of the Department of Budget and Management. So the process po ng ating pagbigay po ng ceiling, we have two-tier budgeting approach. Para doon po sa tier 1 na sinasabi Sir, ang namin. tinatanong ko lang po, ang DBM ang nagbibigay ng ceiling sa DPWH. Yes, Tama Mr. po. Chair. O, halimbawa po, dito kasi nagsisimula ang lahat ng 2022 flood control projects, GAA versus NEP. Included in the NEP, 2023 po ito ha? Yes. Check your records. 2,718 projects and total 139.4 billion. Yun pong hindi nasama sa NEP, 1,347, 69,509, 69.5 billion. Bakit po nagkakaganon? Bakit ang lalaki po ng... So, grand total, 208.9 billion. Eh, samantalang nilagay nyo lang, 139. 2023, ang NEP po ninyo, 154.4 billion. Ang naging total, 280.6 billion. Ang wala sa NEP, 126 billion. Okay, kung isasama pa natin ang unprogram, 25.2 billion. Bakit po kayo pumapayag sa ganun? 2024, bilisan na lang natin. NEP, 170 billion. Wala sa NEP, 178 billion. So, ang naging total, 349 billion. Hindi pa kasama yung unprogram pa na 85.7 billion. 2025, NEP, 208.9 billion. Hindi included sa NEP, 137 billion. So tingnan po ninyo, sir, Yes, sir. sa 139 billion worth of flood control projects, in-increase ng Congress by 50%. Kaya ang GAA nagkaroon ng additional 69.5 billion. Pwede nyo bang ibigay sa amin ang breakdown kung ano-anong probinsya ang pinaglagyan yung additional na 69.5 billion? Alin-alin yung tatlong pinakamataas na probinsya nang nakakuha ng dagdag na 69.5 billion? Sino po ang nag-receive ng pinakamarami dito sa 69.5 billion? Gaano karami dito ang merong SARO? Ganito po yung gusto namin itanong sa inyo. May I answer, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, we'll provide you with the list of the SARO that we have released. As a matter of fact, all the SAROs po na release po ng DBM is already available on the website. But just the same, we'll provide you the list of those SAROs, Mr. Chair. Ito po ang tinatanong namin. Ito po yung ceiling lang ninyo eh. Bakit po biglang lumaki? Minsan doble pa. Sino ang nagmamanipulate nun? Paano nai-increase yung NEP na binigay ninyo? Yeah. Mr. Chair, as to the changes and amendments of the budget, we would like to inform you that the job of the DBM po will end the term of the preparation of the budget once we submit the NEP. So, hence, the changes and amendments po doon sa NEP lies with the Congress already. Hindi na po namin alam yun, Mr. Chair. So, it's with the Congress already
Because as Hindi we po say- ninyo alam kung sino yung mga lumapit sa Congress para po madagdagan po yung ceiling na binigay niyo. Yun po yung gusto nating malaman eh. in the- Alam po namin yun sapagkat nagtagal din po ako sa Congress eh. Bagamat hindi naman ako kasali doon sa mga sino-sino po yung responsable na lalapit. Halimbawa sa iyo, Yusek, ikaw ang kauna-unahang nakakaalam kapag ka na-approve na yung GAA at ilan yung nadagdag na mga singitan dyan. Ikaw ang opisina mo ang kauna-una na sapagkat ikaw ang planning service. Tama o hindi? we know that, Mr. Chair. Hindi, tinatanong ko si Yusek. Ay, yeah, okay. Tama po, pagka Oh, natanggap po namin. tama, di ba? pag Pero natanggap po- alam mo din kung sino yung parating mga pumupunta sa opisina mo dito sa mga insertions na ito. Dito ako interesado. Your Honor, Mr. Chair, yung pong nangyayari sa budget deliberation hanggang after the NEP, hindi na po kami participant pagka ho na-defend na namin yung budget up to the plenary. Hindi ganon. Alam ko yung trabaho mo eh. Yusek ka ng planning service. Yan manggagaling lahat yan. Hindi naman ma-operationalize yan ng hindi. Diyan nakakarga lahat eh. Sa opisina mo. Ikaw ang merong responsibility dyan. Kaya alam ko kung sino-sino ang lalapit sa'yo. Your Honor, Mr. Chair, yung National Expenditure Program po, yun po yung manggagaling sa ahensya.